Ex-Ombudsman Martires binasag ang aligasyon ni Madriaga. Naglabas ng pahayag si dating Ombudsman Samuel Martires. Kaugnay ng mga aligasyon ng testigong si Ramil Madriaga sa gitna ng impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Direktang question ni Martires ang sinasabing pag-deliver umano ng pera sa kanya sa pamamagitan ng ibang tao sa halip na direkta. Ito ang payag ng dating ombudsman. If the public perception that I am close to former President Rodrigo Duterte is true, then why would the former president send me money through a non-entity when PRRD can easily summon me so he can give me the money? Kalokohan itong script writer ni Madriaga. Sino yung Madriaga na yan na siya pa ang utusan para mag-deliver ng pera sa isang ombudsman? Grabe. Hindi pinalampas ni Martires ang aligasyon na si VP Sara umano ay sangkot sa pagpapadala ng pera. Why will also the Vice President send me money through an insignificant person? Yan, si Madriaga. When she, the VP, doesn't know me personally. What business does the Vice President have with me to be sent an amount of money? Again, yung kabugukan, kaotso-otsuhan ng director, scriptwriter ng drama nilang ito. Ngayon ko lang nalaman na hindi personal na magkakilala si BP at saka si ex-Ombudsman Martires. Ibig sabihin, hindi pa sila nag-meet, kilala lang sa pangalan, na yan, BP yan, kaya lang, yung personal connection, wala, as in, wala. Kasi, she does not know me personally. At, bakit papadalhan ng pera ang isang ombudsman? Siguro kung may gusto kang arigluhin na kaso. Pwede. Kaya lang, bago nag-retire si Ombudsman Martires, sinabi niya, never, mula nung na-appoint siya as ombudsman, never na nakialam si PRRD sa desisyon ng ombudsman. Never daw siya nagtawag na pwede ba ayusin mo si ganito. Never. So, why would the Vice President send money to the former ombudsman? It does not make sense, di ba? Grabe. Sa huli, tinukoy ni Martires ang umano'y pagkakasulungat sa mga payag ni Madriaga. Dating Supreme Court Justice ito, Madriaga's statement is inconsistent with his previous sworn statement made in 2025. Ang reaksyon ni Martires ay kasunod ng affidavit ni Madriaga na nagsasad na umano'y pagdadala ng pera sa Office of the Ombudsman noong December of 2022, isang aligasyon bahagi sang mas malawak na usapin sa impeachment complaint. So, yung integrity ni dating Ombudsman Martires, to me is beyond question. And then halos lahat man, yung mga naunang ombudsman, yung integrity nila is beyond question. Ngayon lang na meron tayong ombudsman na galing sa mga politiko. Kasi yung mga nauna talagang galing sa judiciary. Ito lang si Boying Rimulya ang, I don't know sa inyo. Ako, medyo questionable. But Martires, hindi ako maniniwalang tatanggap ng mga perang ganyan. So nagtataka nga ako,
Bakit isinama pa nila si dating Ombudsman Martires sa kanilang aligasyon? Kaya, nang dahil sa makulit na imagination ni Madriaga, kung ano-ano nang sinasabi niya, nabubuking sila. Oh, ito, dating Ombudsman, nagsalita, pinasinungalingan. Ang matindi itong yung original artist sa painting na inaangkin ni Madriaga na ginawa ng kanyang scholar na taga Laguna, iniregalo niya kay BP Sara. Only to find out ngayon, ang artist, hindi basta-bastang tao, anak ng Gaisano family. Kung magpunta kayo dito sa Mindanao, all over Mindanao, mayroong Gaisano Mall. Sila yan, Gaisano family. Gaisano, nakalimutan yung first name niya, Gaisano Lee. Siya yung artist. Big sabihin, kaibigan niya si BP Sara, kaya ginawa niya yung painting na yan, niregalo niya kay BP Sara noong 2021. At sa Facebook post ni BP Sara, ipinost niya yan na niregaluhan ko. So, magkatugma ang sinasabi ng artist at saka ni BP Sara, na siya ang gumawa ng painting na yon at iniregalo kay BP Sara. All of a sudden, here comes a convicted criminal o kidnap or ransom gang leader saying na niregaluhan niya si BP Sara ng painting. Oh, ano ngayon ang masasabi nyo? Honorable Luistro, Ridon, De Lima, Abante, ex-Senator Trillanes, pakisagot ko no. Kasi yan ang pinakamalaking sampal so far sa testimony ni Madre dahil kilalang businesswoman, kanya yung painting na yon. Kaya sabi niya, hindi ako taga-Laguna. Hindi ako scholar kanino. Dahil bilyonaryo yung Gaisano family dito sa Mindanao. Tapos, pinaral daw siya ni Madriaga. Ay, nako. Yan na. Merisi Gaba, sabi ni BP Sara, nagsisimula na ang kanilang mga gaba. After yesterday's House mini trial, it strengthened our resolve to now file a case against Representative Gerbil Luistro and the Justice Committee before the court. Ito, panibagong kaso. Tatlong kaso sa Supreme Court, isang kaso sa Regional Trial Court, panglimang kaso na ito na isasampa. Their wanton disregard of the Constitution, their own house rules and other laws is too much to ignore. Their foolishness and disrespect for the rights of other people, including their colleagues, must be stopped. Theirs is a mockery of democracy, the fundamental laws and the convention of decency and the value of respect. Nakaka-PI na sila. PI, nagmura na. For the love of country and the Filipino people, let's go to court, mga kuya kong abogado at mga ate kong abogada. Sige, go, go, go! Ito, nagiging exciting. Ulitin ko, 3 petition na ang naisampa sa Supreme Court. Pang-4 sa Regional Trial Court, petition ni Attorney Mans Castro. Kung matuloy ito, pang-5 na. I don't know kung saan sila magsasampa. Supreme Court ba o Regional Trial Court? Most likely siguro ito, Supreme Court. Itong papupuntahan ni na Mr. J. Sonsa. Salamat po, Mr. J. Sonsa, sa inyong pagmamahal sa ating bayan. Kat Cabrera. Seems like
The Supreme Court is not stopping the process outright, but observing first to determine if House proceedings comply with the Constitution. Agree. Maganda yung ginawa ng Supreme Court na hindi sila nag-issue kaagad ng temporary restraining order, inoobserbahan. Kaya yung hearing kahapon, sabi ni Attorney Trexe, ingat na ingat daw itong mga kongresista sa kanilang sinasabi. Paulit-ulit daw, this is just clarificatory. Nawala na yung pinagmamalaki nila na yes, this is a mini trial. Nawala na. Takot na silang gamitin yung mini trial dahil madidikdikan sila, matatamaan sila sa kanilang mini trial na salita. Saan ka nakakita na dalawang klaseng trial daw? Full-blown trial sa Senado, sa Kamara is mini trial lang daw. Ano bang klase? Parang hindi abogado kung magsalita. So, agree ako niyan. The Supreme Court is observing the proceeding. Kaya, sige lang. Ituloy nyo lang ginagawa nyo. At Dolly Naval, their mini trial turns into a comedy skit. Lalo na yung kay Madriaga. Ang daming katatawanan. Lalo na yung pag-iyak niya. Ano ba yan? Hardened criminal? Iiyak nang dahil lang sa naalala niya yung mga napagdaanan nila ni BP Sara. Ipinagmalaki pa yung birthday greetings ni BP Sara. Si BP Sara mapagbigay. Nagbibigay ng birthday greetings yan. Saan ba yun? Nung nasa The Hague siya, pwede ba i-greet mo ng ganito? Yun, nag-greet siya. Meron nga akong kakilala close relative ko. Nung nag-birthday, itong relative kong ito, nabigla ko. Dahil may birthday greetings ni BP Sara. Paano? Yung pala, yung husband ng relative kong ito, may kakilala sa close insecurity ni BP Sara. Classmate. So, ni-request, classmate, pwede ba? Greetings naman ni BP Sara, birthday ang aking wife. Ganito. Ayun. BP Sara. Very accommodating. Happy birthday to, hindi ko lang banggitin yung pangalan ng, kaya nakakatuwa. Ganon si BP Sara. Kaya, yung ipinakitang video na happy birthday Ramil Madriaga, meron pang papel na isinulat. What does it mean? To me hindi sila close. Kasi kailangan pang isulat yung Ram Madriaga. Ako, kung may nagpapa-shoutout sa akin, request ng shoutout, sinusulat ko. Kasi hindi ko sila masyadong kakilala. Kaya kung nag-shoutout na ko, kunin ko yung listahan ko. Okay, shoutout to, babasahin ko. O ibig sabihin, hindi ko sila masyadong close, kaya lang nanonood lang sila sa akin. Ganon yun. Kaya si Madriaga, wag kang mag-isip, Madriaga, na feeling close kayo ni BP. Very accommodating lang si BP, mag-greet dyan. So, those pictures or videos mean nothing. Yung testimony ni Madriaga kahapon is more of a narrative but devoid. Halos walang matitibay na ebidensyang na ipakita laban kay BP Sara. Pinasinungalingan siya ni Ombudsman Martires. Pinasinungalingan siya ng may gumawa ng painting. Yung mga check-in na ipinakita niya, ang daling gumawa ng gano'n. Madaling gumawa, kailang pagdating sa trial,
Diyan natin makikita. Sana matuloy ang trial. Sana tatayo si Ramil Madriaga at i-cross-examine ni Senator Marcoleta. I-cross-examine ng mga Porto Narbasa lawyers. Ay, nako. Yan ang tunay na bloodbath. Kaya humanda na kayo. Yung mga script writer, director ni Madriaga na mapapahiya talaga.